Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikalawang kabanata ng Marcos. Pinagaling ni Hesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Hesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwistuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Hesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Hesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, "Bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpapatawad ng kasalanan?" Alam ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito." Ang pagtawag kay Levi. Muling pumunta si Hesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang naglalakad si Hesus ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Narinig ito ni Hesus kaya't siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Katanungan tungkol sa pag-aayuno. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Parisiyo. May lumapit kay Hesus at nagtanong, "Bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Parisiyo ay nag-aayuno." Sumagot si Hesus, "Dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit, darating ang araw na kukunin mula sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tila sa isang lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tila, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat." Katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Hesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan habang sila'y naglalakad. Ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Parisiyo kay Hesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit niyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sinagot naman sila ni Hesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan,
Ang mga pari lamang ang may karapatang kumain iyon. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga.